So hindi nga po natin maikakaila na isang matinding upset win ang nangyari kanina sa mundo ng MMA matapos masilat ng undefeated middleweight world champion na si Khamzat Chimaev sa kamay ng veteranong challenger na si Sean Strickland, kung saan nakuha nito ang panalo via split decision, dahilan kung bakit naging undisputed UFC middleweight world champion na siya sa ikalawang pagkakataon, habang si Khamzat naman ay nabaklas ang napakalinis niyang undefeated record na 15-0. Subalit bukod nga po kay Khamzat ay may isang tao ngayon sa mundo na tila kasing saklap din ang pagkatalo ng kanyang idolo ang sinapit, dahil sa sobrang laki ng tiwala nito kay Chimaev na magtagumpay sa laban ay tumaya ito ng $1.4 million o halos 84 million pesos na matatalo si Strickland. Kinumpirma mismo ito ng mga UFC commentators na sila Joe Rogan. Pero syempre hindi naman nila pwedeng pangalanan kung sino ang nasabing tumaya. Kung nanalo sana ito ay ang $1.4 million niya ay magiging 1.7 million. 300,000 lang ang babalik sa kanya. Ganyan katindi ang pagiging yamado ni Khamzat. Subalit ang masaklap dito ay dahil sa nasilat si Khamzat, kaya tapon din ang kanyang tinalpak na $1.4 million o 84 million pesos. Habang si Ryan Garcia naman ay paldong-paldo dahil tumaya ito sa heavy underdog na si Sean Strickland. At ayon sa kanya ay pumaldo siya ng $120,000 o mahigit 7.2 million pesos. Kaya dahil umano dyan ay mamimigay siya ng $10,000 sa magpa-follow sa kanya sa Twitter. Sa kabilang banda naman mga idol ay madaming Pinoy boxing fans nga po ang nagsasabi ngayon na tila naisahan at nagulangan na naman daw ni Floyd Mayweather Jr. ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao, matapos kumpirmahin ng Fight Hype na bukod sa pagdemand ni Mayweather ng VADA and Olympic-style random blood and urine testing ay sa 152 o 153 catchweight fight magtutuos ang dalawa. Ibig sabihin po kasi nito ay pabor na pabor ang timbang kay Mayweather, dahil kung atin pong matatandaan ay ang pinakamabigat na laban ni Pacquiao kontra kay Antonio Margarito, kung saan nasungkit nito ang WBC Junior Middleweight belt, ay ginanap lamang sa 150-pound catchweight fight. Tapos underweight pa nito si Pacquiao sumalang sa timbangan dahil 144.6 pounds lang ang kanyang naging timbang sa official and final weigh-in. Bukod dyan ay sinabi din ni Pacquiao na kaya isang beses lang siyang lumaban sa dibisyon na yon ay dahil masyado umano itong mabigat para sa kanya. Habang si Mayweather naman ay sanay talagang lumaban sa timbang na ito dahil dito niya hinarap at tinalo sila Oscar De La Hoya, Canelo Alvarez at Miguel Cotto. Kaya posibleng mawala ng bahagya ang bilis ni Pacquiao sa timbang na ito, at kapag nawala ang kanyang bilis ay magiging mabagal din ang kanyang pag-ilag, na siyang posibleng maging dahilan upang mas madaling makatama ng mga jab si Mayweather at makalamang sa puntusan. Kaya naman kayo na lang pong humusga dyan. Samantala, tila sobrang sama nga po ngayon ng loob ng Matchroom Boxing promoter na si Eddie Hearn sa dati niyang alaga na si Conor Benn, matapos siya nitong iwanan para pumirma sa Zuffa Boxing Promotions ng kanyang mortal na karibal at kaalita na si Dana White. Nilaglag na po kasi ni Eddie Hearn si Conor Benn. Kung dati po kasi ay panay puri ito kay Benn at sinasabing wala daw itong kinakatakutan at kayang talunin lahat ng itatapat sa kanya, ay kabaliktaran na ngayon ang sinasabi ni Hearn. Ayon sa kanya ay madami daw kinakatakutan na boksingero si Conor Benn, kagaya na lang umano kila IBF welterweight champion Louis Crocker, WBA champion Rolando Romero at IBF junior middleweight champion Josh Kelly. Yan daw ang mga iniiwasan ni Conor Benn na fighters na gusto niya sanang ikasa noong hawak niya pa ito. Banat ni Hearn na alam daw kasi ni Benn na may kalalagyan siya sa mga boksingerong binanggit niya, kaya panay iwas umano ito, salungat sa pagbida niya dati kay Benn noong hawak niya pa ito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.